Maraming nagtatanong, papaano ko na-extend yung kable mula sa power station hanggang sa solar panel sa bubong ng bahay? Para sa akin at sa iba na may alam, madali lang yun. Pero marami talaga ang walang alam nito. Ang akala nila na yung pinadala na charging cable with the power station or sa solar panel mula sa manufacturer ay hanggang doon lang. In this video, I'm going to walk you through with my setup para magka-idea kayo. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Nang binili ko yung River Tree Plus power station mula sa EcoFlow last year, wala yung kasamang charging cable except sa kanyang AC cable at battery charging cable lang ito. Pero yung libre na 45-watt foldable solar panel ay merong charging cable na may haba lang na 1 meter. Ang isang dulo nito ay XT60i female connector para sa solar input ng River Tree Plus, while ang kabilang dulo ay isang 5.5mm jack para naman doon sa solar panel. Kaya sa umpisa, sa harap lang ng bahay ko nilagay ang foldable solar panel at ang maximum na na-harvest ko ay over 20 watts lang, most of the time under 20 watts pa. Bihira itong makaabot ng 30 watts. Bakit maikli lang yung kable na pinadala ng EcoFlow? Kasi it's the design. 45 watt lang yung panel at yung River Tree Plus ay designed as a portable power station na pwede mo bitbitin kahit saan at mag-charge ka sa open field. In my previous video, paulit-ulit kong sinabi na kahit portable lang ito, pwede mo ito gamitin araw-araw. Nang maglagay ako ng isang 200 watt rigid solar panel sa bubong ng bahay, mas malaki at mahaba na ang kable ginamit ko. Ano ba ang size ng photovoltaic o solar cable? Di pwede hula-hula yan. May computation itong gagawin para makuha ang tamang sukat ng kable. Remember, kung kulang ang size ng kable, posible masusunog ang kable. Kung sobra naman sa laki ang kable, hihina yung power na mapapadala doon sa power station dahil sa resistance ng kable at mabubutas rin yung bulsa mo sa mahal ng kable. The size of the wire is generally dependent on the specs ng solar panel at ang distance ng panel mula sa power station. Ang solar panel specs naman ay dependent sa capability ng power station. Ang River Tree Plus ay merong solar input specs na up to 220 watts solar power, 11 volts to 51 volts input voltage at maximum 20 amperes na input current. Ang ginamit ko na solar panel ay merong rated maximum output power hanggang 200 watts. May open circuit voltage or VOC na 24.08 volts. Ito yung voltahe na ma-measure mo direkta sa solar panel habang nakabilad sa araw pero hindi pa nakakonect sa power station. Ang kanyang open circuit current ay 10.72 amperes. Ito rin yung current na ma-measure mo sa panel habang hindi pa ito siya nakakonect sa power station. Ang kanyang maximum power voltage or VMP ay nasa 19.69 volts, mas mababa. Ito na yung working voltage na ma-measure mo once makonect ang panel sa power station. Ang maximum power current IMP ay 10.21 amperes. Ito rin yung current na ma-measure nang makonect ang solar panel sa power station. Ang kanyang maximum series fuse rating ay 15 amperes, meaning hindi ka pwede maglagay ng fuse more than 15 amperes nito. And based dito sa specs ng panel, pasok ito sa solar input specs ng River Tree Plus. How to calculate the wire size ng kable mula sa specs ng panel, take note of the VMP and the IMP. Yun ang gagamitin sa computation. Ang formula na gagamitin ay based sa voltage drop index. Ito yung formula niya. VDI equals IMP
times distance in feet divided by VMP times 2. Itong 2 ay parang constant. This is the recommended AC voltage drop percentage. Patuloy tayo sa computation. Ang IMP natin ay 10.21 amperes times the distance. Yung distance ko ay 15 meters. So in feet, i-convert natin, magiging 49.2 feet siya. Then we divide it by VMP. Ang VMP niya sa panel is 19.69 volts. Then multiply natin by 2. So ang products, 502.332 divided by 39.38. And the result, ang VDI natin ay 12.75. Now, ano ang equivalent wire size nito? So titingnan natin ang VDI chart. Saan natin makukuha ang VDI chart? Google nyo lang. VDI chart to AWG wire size. Okay? Marami yung makikita mo. So, ang equivalent ng 12.75 na VDI doon sa chart ay number 6 AWG. So, ang kable na gagamitin natin is number 6 para sa isang 200 watt na solar panel na merong VMP na 19.69 volts and merong IMP na 10.21 amperes at ang distance mula sa power station ay 15 meters. Now, based on this formula, you can set the size ng kable by fixing the distance between your panel and power station. Remember, the bigger the cable, the higher the price. Yung number 6 AWG is mahal yun. Now, instead of 15 meters, let's say gawin mo lang na 10 meters. So, ang VDI ay bababa sa 8.50 from 12.75. Ang equivalent wire size niyan sa VDI chart ay number 8 AWG. So, at least, mumura na konti. And take note, ang formula na yan ay para lang sa isang panel. Kung dalawa na ang panel, mag-iba yan. Yung IMP na 10.21 ay maging times 2 yan kung ang connection mo sa dalawang panel ay parallel. Kung series ang connection, ang BMP naman ang times 2. Sa aking final setup na nakaparallel ang dalawang panels, so supposedly ang BDI ko ay nasa 25.51 which is ang equivalent na wire ay number 4 AWG. Number 4 mahal noon, di ba? So originally, series connection yung plano ko. So in series connection, ang IMP remain the same at 10.21 habang ang VMP na 19.69 ay mag times 2. So ang VDI ko ay 6.37 na malapit na sa VDI 5 na ang wire size equivalent ay number 10 AWG. So tokma sa aking main wire o main cable na size. Kaso lang, during actual testing, mas malakas ang power generation ng parallel connection. Kaya I decided na iparallel ko yung dalawang panels. Nasa video dito ang aking explanation yan. Di naman uminit ang kable kahit nasa 15 meters ang distance. May allowance na safety factors kasi yung parallel o yung computation. So bali, it's the most ideal. Okay. Huwag lang kumpiyansa kung pareho sa akin undersize ang kable for an ideal setup. Check and observe yung kable for a few days kung iinit ba o hindi. Sabi ko kanina, i-walk through ko kayo sa aking setup, especially the cabling. Mula dito sa aking power station, andito yung XT60i na kable mula sa solar panel. Then mula dyan, ang kable ay pinadaan ko dito sa molding para malinis. Then, nagbutas ako doon sa gilid, papalabas. Dito sa labas, meron akong ginawa na junction box. Itong junction box nito ay kasali na ang fiber cable or internet cable mula sa aking ISP dito. At saka electrical connection, and dyan din dumaan, papasok doon sa loob. Now, yung solar cable natin mula sa loob ay dumaan dito sa junction box, then pataas siya. Hindi ko pa nalagyan ng railing ito. Then, ang kable na yan ay ang charging cable yan mula sa EcoFlow. Okay? Then, hanggang dyan lang ang kable kasi yung charging cable mula sa EcoFlow is
XT60i to MC4. Then, ang length lang niya is 5 meters. So, hanggang dyan lang yan, 5 meters. Yung dinugtong ko dyan ay isang 1 meter lang na extension hanggang dito. Okay? Bakit? Merong extension na 1 meter, nagkulang eh. So, bumili ako ng 1 meter. Then, mula dito sa connection ng 1 meter extension, ito na yung main cable ko na 9 meters. Papunta na yan sa itaas. Wala pa yung reeling, so hopefully makalagay ako niya ng reelings. Papunta na yan sa bubong. Both cable, yung main cable ko na 9 meters na number 10, at saka itong aking extension na 1 meter number 10 also, ay galing sa POW-MR. At aking charging cable na 5 meters mula sa EcoFlow ay isang number 12. Ang total length ng cable ay 15 meters. Yung main cable ko ay 9 meters plus 1 meter na extension plus 5 meters yung EcoFlow na charging cable. So, ganoon ang forma nitong aking kable. Papunta na yan sa bubong. Ang tindi ng araw. Ito na yung panel ko. Tinamaan siya directly ng araw. Then, sa ilalim, ang kanyang mga kable. Makita natin dito na yung dalawang main line ko, yung ito, siya, at ito, mula yan doon sa baba, nakakonect dito sa Y connector. Ang negative naman nakakonect dito sa Y connector. Then, each panel dumaan muna dito sa fuse. Yung isa naman may fuse doon, yung isang panel. So, dalawa ang fuse na ginamit ko for safety. Now, titingnan natin yung kable. Kung makikita nyo, yung kable nakasulat dito. Nakalagay dyan is pasado to sa TUV for safety reason. Nakalagay sa sa specs is 1,500 volts. Di ko masasabi na mali yung formula na sinunod natin, yung voltage drop index method, dahil lang parang nag-oversize yung number 4 AWG based sa ating computation. Pero sa actual test, okay lang naman yung number 10 na ginagamit ko ngayon. Yung formula ay kinukompute yun or design yun by engineers. So, hindi yun mali. Meron ako nakitang ibang formula, pero ang complicated, ang daming safety factors. So, hindi ko masasuggest yun kasi mahirap intindihin. Ako nga na train in electricity and electronics, medyo I find it complicated yung computation dahil sa daming mga safety factors na you have to include in your computation. Anyway, sabi ng mga experts, di bali mag-oversize ng kable for safety reason. Kasi in the long run, kung mag-add ka naman ng panel, you need bigger cable. So, yung kable mo na malaki na ngayon, pwede yun in the future, di ba? Kaya nga, okay lang yun. Ako from number 10, pwede ko bababa na number 6 kung gusto ko palitan to. But later on, kung magbibili ko ng malaking power station at malaking solar panels, then I have to buy number 6 or number 4 kung kailangan na kable. Sabi nga ni Spider-Man, great power needs bigger wires. I'm tagging all the cables with the stores where I bought all those cables and fuse para doon kayo makabili. For questions, please comment below. Daghang salamat, bye.